Ayan po, today po, medyo, nung kaninang umaga po, medyo malumlum na konti, no? Magandang pong umaga sa lahat. Pero, ayan, medyo paaraw na ng konti. So, si Frank daw, gagawa siya ng, tawag dito po, Nishwar Wazo. Yun po yung maliit na bahay ng mga bird. Parang ganon. So, ibibitin po namin sa mga trees namin. Dalawa daw yung gagawin niya. So, para pag winter po, linalagyan niya ng pagkain ng mga bird na bibili pong parang bilog-bilog na ganon. So, ilalagay po nila para may pagkain po sila during winter. So, today po, lang po ako, ang tawag nito, gagayain natin si Manay Jinky ng Mom and Sis na medyo mabilisan lang para hindi ko masyadong babantayan. Magiginiling lang po ako ng baka na may patatas para yan na po, pwede na yan sa kanin. Para pwede po akong lumabas, hindi ko po siya laging babantayan o kaysa kung pagka nagluto po kayo ng fried, so kailangan pong lagi kang katabi ng linuluto mo. So, medyo papalambutin ko po yung patatas kasi medyo matagal-tagal din yung patatas. Tapos yung beef naman po dito, mabilis naman po yung niyan, yung lutuin. Si Frank po mahilig siya sa 5% lang na material grass, yung fat nung sa beef. Gusto niya yung medyo hindi masyadong fat. So, tapos kanina pong umaga, ako po, ang dami ko po kasing shoes kasi nung nasa St. Martin po ako, yung boss ko po nung nagtatrabaho ako sa boutique ng shoes, bali po, ang tawag nito, ang binibigay niya sa amin na shoes is very cheap lang po. So, I have this very good quality na Perlato is made in Portugal, no po. Pero ano po siya, tawag nito, leather po siya, no. So, ang dami ko pong mga shoes na hindi ko na po ginagamit. So, hindi ko, ito, po, Elizabeth Stewart. So, hindi ko masyadong nagamit. So, we will try to resale sa marketplace po. Like this one po. This one is a very nice shoes. Made in Cannes. Sa Cannes po ito. Ayan. I remember the price of this one before. It was like 200 yata something. But I was just, binili ko po siya ng mura lang. Kasi nga, binibenta po sa amin ng boss ko ng presyong pagbili niya. Napakabait niya po sa amin. So, I used once, maybe twice. ngayong matanda na, hindi ko na po kaya yung mag-ano niyan. Tsaka, hindi na po kami masyadong nag-go out ni Frank or something. So, if ever na pupunta kami ng restaurant, I don't wear this kind of shoes now. Kasi, alam mo naman, nasa probinsya kami, yung mga daan-daan baka yan. So, it's very, very new. So, we will try to sell this one. Not very expensive. Ewan ko magkano ilagay niya. So, he said, di ka ba malulungkot pag binenta mo yan? So, sabi ko naman, kaysa, di ba, mabulok lang yan dyan. Tapos, sa Osh naman po kasi, me, I'm size 37, no? Si Osh naman is 38.5 or 39. So, hindi sa kanya kakasya kasi maliit yung pa ako. So, ayan po yung mga try natin na at least magamit pa po ng iba. Very good quality. Sarap niya po sa paano. This shoes, Perlato, it's very nice shoes. Maganda po yung mark na to. Ewan ko ngayon, but that time na I was working in the shoe store, isa po sa pinakamagandang quality ng shoes. I remember. Kasi meron po kaming Geox din, yung tatak na Geox. I remember, mas mabilis po siyang masira. Karamihan po kasi ng Geox, it's made in China. Hindi naman po po ako sa China, but ang dami po naming reklamo kasi ibig sabihin natatanggal po yung mga ganon. Pangit po yung pagkaano nila. Tapos yun, meron din po ako ng Birkenstocks. The same thing, hindi ko na ito ginagamit. So, we try to resell it in very cheap. Tapos naman, pagka hindi na naibibenta, we have this association po in France that you give all the things that you don't need anymore. Tapos, parang binibenta po nila yan ng 50 cents. Yung pinuntahan po namin ni Frank,
na Emmaus, ang dami namin pong dinonate na mga ganon, yung mga plato pong ganon, na hindi mo na ginagamit, mga baso. So, they give that to this association. Tapos parang mga old furnitures din po. So, ang ginagawa po nila, inaayos po nila, pinupunturahan po nila. Kasi ang dami pong nagbibigay, pati yung mga pintura din po. So, parang natutulungan po yung mga taong nahihirapan maganap ng work kasi medyo may edad na sila. So, this association, parang ganun po yung ginagawa nila. Binibigyan po nila ng bagong buhay yung mga old furnitures. Tapos, yung mayroon din po silang nag-aayos ng mga old na mga sira-sirang mga microwave, mga ganon, electronic devices, ganon. So, tapos they sell that very cheap. Pero noon talaga very, very cheap. But now, medyo mahal na rin yung pagbenta nila. Because I think yung mga tao po ngayon, they sell more on marketplace. Kasi syempre sa hirap ng buhay, yung mga tao po gaya namin, we try to sell that first. Then if we cannot sell, so we give. Parang gano'n. Para magkaroon po ng space sa bahay. Kasi kami, medyo masirwaot na po yung aming buhay-buhay dito. Ang dami pong kung ano-ano dahil during ng namin, di ba, yung na-assign si Frank sa reunion sa St. Martin, dami pong mga souvenir every time na pupunta ng Pilipinas. Ang daming dala kung ano. So, accumulate po natin yung mga bagay-bagay, mga things. So, sometimes we have to check na parang ito, hindi na pala natin to ginagamit masyado. So, it's either you sell, it's either you give to the association para po magamit ng iba, di ba po? Ayan. Ayan po. Gumawa po ako ng apple cake. Hindi ko na po pinakita kasi the same process po nung paggawa ng banana cake. So, ito po yung apple dito sa sa region namin na po. So, hindi siya ganun ka-crunchy, no? Tapos, ito po yung nabubulok ng peras. Sabi ni Frank, gusto ko ng peras pero hindi niya kinakain in fairness. Pero ang tamis-tamis niya po in fairness. Yan. Pero mabilis na itong mabulok. Kailangan. Tapos, isang bumili kahapon ng egg. Pero organic yung binili niya kasi sabi niya, ang papangit daw nung ibang eggs. Ayan. Yung mga manokis kasi, isa pa lang po yung nangingitlog doon, in fairness. Yung tatlo po hindi pa siya nangingitlog. Tapos, isang bumili ng chips. Ang binili pa ay yung cheap artisanals. Ibig sabihin po, yan yung mga chips na artisanal gawa ng parang hindi siya parang ibig sabihin industrialized, parang maliliit lang po na gumagawa na ganon. So normally masarap, normally po pero I think you pay more expensive pero parehas din ng lasa. Ganon din yung process. So ganon din po yung mas pa yung po. So titingnan natin si Frank, gagawa daw po siya ng ang tag nito, ng bird po, house bird. Ayan, ito tayo sa labas. Medyo mainit po today. Mainit na ngayong hapon. Ayan, medyo mainit yun. Doon yung manok natin. Tapos, ayusin ko po sana yung mga sa Christmas po. Kasi ayan na po yung binili natin. So, papakita ko po kasi po may ginawa po ako na Christmas tree made of ano ba tawag nito? Driftwood. Ayun. Yun po yung ginagamit ko ngayon. Hindi na po ako gumagamit nung kulay green na na Christmas tree, no? Tapos ayoko naman po dito po sa France, mahilig po sila yung true na Christmas tree. So, kahit sa US, ganun din po, diba? Kaya lang ayoko naman po nang bumili ng totoong Christmas tree kasi, parang naman akong napuputulin yun, diba? But, naman po yun? Pinapatubo talaga para sa Christmas. But,
mas gusto ko pa rin po yung hindi masyadong harmful sa, sa psychology na po. Pero kanya-kanya naman yan. Pero sa tingin ko, syempre kung yung iba pong tao, hindi ko po yung kinikriticize na gusto nila yung, mabango daw po kasi yung sa loob ng bahay. Ayun. So, I'm not criticizing yung mga nasanayan na po nilang they put a real Christmas tree, po. So, kanya-kanyang hilig lang po talaga yun. So, ganyan. So, marami po akong aayusin na nabili ko last year po. Sa din po yun, parang association na magaganda rin po yung nabili kong mga Christmas tree. Mamaya papakita ko po. Po yung cake natin. Yan. Ganda ng kulay na po. Kasi, vacation po na si Sam. Vacation po sila ng Holy Week, 2 weeks po. Si Osh, 1 week pa, 1 week lang si Osh. So, darating po siya ng Thursday afternoon. Si Sam, since Monday po, vacation na siya. So, 2 weeks pong medyo pahinga si Frank sa pagda-drive. Ayan. Ayan po. Yung ating apple cake. Ayan. Ito naman, hindi ko pa po tapos. Inaayos ko na po yung mga gagamitin ko pong Christmas decoration. Yon. So, medyo naghahalongkat-halongkat na po ako ng mga... Kaya lang dito po sa France, December 1 pa po. Maghihintay po ako ng December 1 bago po ako maglagay ng Christmas tree. So, ayan. So, ito po yung mga sinasabi ko po na, I'm watching po ng mga nagti-thrift store sa US. Siguro kung nandiyan po ako nakatira, ay my God, siguro addict po talaga ako. Kasi sa France, you have a lot, but more on crystal. Marami po dito yung mga mahilig po sa mga crystal, sa mga pottery, sa mga ceramic na, how do you say this one, mga old na mga ganon. Marami po dito sa France. But yung mga sa decoration, vintage na mga decoration na Christmas, hindi po masyado. Sa lugar po namin, hindi masyado. Siguro talaga pong hanapin, no? So, you cannot easily find ng mga ganon-ganon. So, this one po, luckily, last year po, nung dun po kami sa Limo, you have this association, no? Na, yan po yung mga na, ko po, na nakuha ko dun. Nung nakita ko po talaga, kinuha ko po lahat. Kasi, the thing is, baka hindi ka na po makahanap ng gaya ulit ng ganyan. Parang it's quite rare. Tapos ito po, babaguhan ko po siya ng, ang tawag nito. Ito po, ng gakod. Ayan. Para pang sabit, no? So, ito po yung mga decoration ni Osh last year. Na linagyan niya din po sa sa kanyang apartment. So, ang gagawin ko po, mahilig din po ako sa mga ribbon na cloth na ribbon. So, if you have cloth, mga ribbons na pag sa Christmas, maganda pa sana yung gold, yung green na green, yun. Kaya lang wala na po akong kulay green na green. So, naubos na po. So, usually, yun po yung mga ginagamit ko, yung red na red, or kaya silver, yun. Yun po yung mga magagandang, Tapos, ito naman po, nabili ko po, glass po siya, no? Sa Casa. So, kaya lang wag po tong, mahulog at tigok, basag. Yan. Medyo fragile po siya, no? So, kaya lang pagka meron ka pong, maganda po siyang ilagay na tabi-tabi po sila. Yung ganon, umpukan po sila. Ganyan po yung ginagawa ko. Ayan. Tapos yung basket, then pwede nyo pong lagyan ng mga decorations. Lagay nyo po sa tabi ng yung mga old pong mga ganyan na bilog-bilog na ganyan joke na decoration balls ng Christmas. Pagka wala na masyado nang puno yung Christmas tree, you can put it in the basket. Basket is, yan, pwede po kayong gawa ng parang ribbon-ribbon, lagyan nyo po ng ganyan-ganyan. Ayan.
So, I like yung ganyan po. Tapos last year, no, not last year, nung nasa St. Martin pa ako, nagsimula na po akong gumawa ng mga ganito, yung different kinds na, ayan, fish na ganyan. Kasi malapit po kami nun, di ba, sa dagat. So, ayan. Dami ko pong ginawang ganyan. At, ayan. So, ganun din po, pagka nag-flea market po ako, hinahanap ko po yung mga ano yan, mga botones. Yan, kasi, maganda po yung magagandang botones noon, na noon pa po, no? So, it's either you can hang that, tapos pwede din pong pagsama-samahin nyo yung ganyan. So, pag mahilig po kayo sa tissue, ang dami pong pwedeng gawin sa tissue. Kaya lang you need time talaga. Kasi, yung pagsiswimming din po is more on, dapat patient, time. Tsaka, yun nga po, kung may kakilala po kayong or kaibigan na nagtatrabaho sa, yung gaya ng sa akin na nag-maintain or nag-upgrade ng mga sofa, ng kortina, ng ganon, pwede naman po ninyong hingin yung mga tira-tira nilang tela. Kasi ako ganon po yung ginawa ko, mga tira-tirang tela, o kaya po, para hindi masyadong mahal. Ganun din po sa thrift store. Marami pong nagbebenta ng mga parang tira-tirang telang gano'n. Maganda po yung mga cotton. Kasi yung cotton magandang itahi po. Yan. So, ang dami po niya na sardinas baga. Yan. Iba-iba po yung ginawa kong mga ganyan. Tapos, gumawa din po ako ng parang mga socks din. Yan. Mga socks. Tapos itong pang decoration. Yan po talaga as in mga tira-tirang parang girland na ganyan. So, ang team ko po is like, yan. Yan po yun. As in talagang yan ay mga tira-tirang maliliit. Yan po yung ginawa ko. So, kailangan ko lang po siyang ayus-ayusin na konti. Dahil, matagal po siyang nasa. Tapos, gumawa din po ako ng mga socks. Yan. Tapos, dati po dyan namin linalagay yung mga chocolate nung nila Osh tsaka nila Sam. Yan. Socks po, inahang po yan sa ano, yan. Yan. Hinahang. Yan. Tapos, ito po, isa din po sa mga ginawa ko sa reunion ng Driftwood. Ito po. Yan. Uy, anong nangyari sa'yo? Maganda rin po yung Driftwood, as in, na pan-decoration. Ayan. Ayan. Sa Vikings, di ba po? Joke. Sabi ni Frank, nanonood kasi siya ng Vikings na, tapos may mga ganyan. Sabi niya, uy, ano, parang ano yan na, budo daw. Natawa ako, natakot tuloy si Frank. Ayan. Tapos dito, ganun din po yung ganito close. Pwede din pong pang decoration yan. Lalagyan niyo po ng something. Yan, nakalagay ko po yung yan, pwede pong lagyan ng mga ganyan-ganyan. Tapos, pag maganda po talaga, pag may space, yan. Ako, wala na ako masyadong space. But, ito pong lugar na to ang magiging lagayan namin ng, ng Christmas tree. Kasi, ito lang po yung space talaga. Kasi, pero ayusin namin, marami pa rin po kaming italagay sa, doon sa, tawag nito, sa garahe po. Buti na lang po may garahe kami. So, yan po yung ilalagay natin sa garahe. Yan po yung decoration. Tapos, hahanapin ko po yung mga ginawa kong Christmas tree na driftwood. Tapos, para i-show ko po kung paano ko po yun ginawa. Mabilis lang naman po. Meron lang po ako na Dremel. Yung may Dremel po ako. Tapos, may yung pangbutas ng wood. Ayan. So, mabilis lang. Lalo na po yung mga malapit sa dagat. Yung driftwood kasi hindi siya nabubulok, no? Kasi parang ano na po siya ng dagat. Siya yung parang treated na po siya ng dagat, ng asin. So, iba pa po yung kulay niya. Kaysa yung sasabihin nila,
Ito po talagang matagal nang nakalagay sa dagat. So, I was lucky nang pumunta po kami ng Reunion Island no po kasi marami pong ano doon, tawag nun, driftwood, yon. So, ayan po yung ating, yan. Yan po yung binili natin sa flea market. Yan. Yan po yung mga nabibili natin baka po Sunday, pag maganda po yung, araw, baka mag-flea market po tayo ulit. Sasama natin si Osh sa Sunday po yun. Every Saturday, Sunday po yun. Kaya lang mas marami po talaga pag Sunday. Pag Sunday talaga mas marami po yung nag-flea market na lugar na malapit sa amin. Kaya lang pagka maparos, pag masyadong maulan, hindi po na po yun. Hindi natutuloy. Kasi syempre, sino naman po yung pupunta, di ba po? Yeah, so happy preparing for Christmas. Alam ko sa mga Pilipino po, it's very important Christmas. Kasi ako nga po naninibago nung pumunta dito sa France. Kasi sa atin, September 1 pa lang pag pumunta ka ng Quiapo, talagang feeling mo talagang Christmas na, di ba po? Dito, I need to wait to be December 1 bago ko po ilagay yung Christmas tree namin. So, ayan. Magandang hapon po sa lahat and thank you po sa lahat na sumusuporta, sa lahat po na nanonood. Marami pong salamat at I hope na meron din po akong naibibigay na konting payo sa inyo na dito po buhay abroad na po. So alam ko po yung mga buhay natin na mga Pilipina nakapangasawa ng foreigner. But me, I'm lucky kasi si Frank, it's parang Pinoy po si Frank. Hindi po siya mahirap pakainin. Ay nako, yung mustasa sa lahat ko po siya pinapakain. So, I mean, linalagay, kinakain niya po. So, I mean, I'm very lucky kasi po siya, hindi po siya maarte. Yan, joke. I mean, I'm really blessed. Ayun. So, thank you po sa lahat. Magandang buhay po. Ayan po, ito pong old box na to. Galing po to sa doon kay George. Nilagyan po nung binigay niya sa akin na yung vase na Chinese po, no? So, dito po yung inilagay namin para wag mabasag. Tapos, ang gagawin po natin, lalagyan natin itong silver spray, no? Para gumanda-ganda naman po. Kasi, parang madumi. Tingnan natin kung gaganda siya, no? Parang mag-iba naman yung kulay niya. Yan. Maganda sa spray kasi mabilis gamitin. Ginamit ko po ito sa driftwood na Christmas tree. Pinili ko po ito sa parang action po ang tawag dito sa amin, no? So, parang wala na. Paubos na yata. Hindi masyadong gumagana yung niya. Kailangan laging meron pa pong isang ganito. Bong, nakakapagod Bong, hindi masyado maganda. Palpat. Dapat po hindi siya nakaganon. Dapat ganito po siya. Ayan. O yan na po nang siya. Diretso pa ganito. Ayan. Okay na.
Sabi ko marami pa naman yung laman eh. Ayaw niya po ng pagganon. Ng pagganon. Walang presyon po. Gusto niya nakata... Ayan. Gusto niya nakatahaya. Gamitin natin yung bitis. Para naman magganda-ganda ba yung box. Ayan. Iwanan muna natin yan para pumatuyo dyan.